Isang kap-abat sa Manawag, Pangasinan sa nakiisa sa simultaneous bloodletting activity para sa pagdiriwang ng ika-40th anniversary ng pagkakatatag ng Reserve Command ng Philippine Army sa Rehiyon 1. Matagumpay na naisagawang simultaneous bloodletting activity ng 2nd Reserve Command Philippine Army na ginanap sa Camp Abat, Manawag, Pangasinan nitong Agosto 26 ng Sabado. Ayon kay Colonel Rolando Babante, Philippine Army Group Commander ng 1RCDG RESCOM, ang nasabing aktibidad ay bahagi ng selebrasyon ng ika-40 founding anniversary ng Reserve Command ng Philippine Army sa buong bansa. Itong activities natin ngayon ay kaparte ito ng 40th year anniversary ng Reserve Command ng Philippine Army. So nationwide activities ito na nagkaroon ng bloodletting. So simultaneous activities ito. Ayon kay Babante, 5 kampo sa Region 1 ang sabay-sabay na nagsagawa ng bloodletting activity kabilang ang Camp Abat. Nagsagawa rin ng parehong aktibidad ng Philippine Army sa Binmalay sa Pangasinan, Batak sa Ilocos Norte, San Esteban sa Ilocos Sur at Nagilian sa La Union. Nilahukan ito ng RCD 702nd Infantry Brigade kapartner ang Dugong Alay, Dugtong Buhay, Region 1 Medical Center o R1MC, mga organisasyon gaya ng Rotary Club, Alpha Pi Omega at iba pa. Ibinahagi naman ni Babante kahalaga na naturang aktibidad. Napakahalaga nitong ginawa natin na activities ngayon kasi hindi naman natin masabi kung kailan tayo mangangailangan ng dugo. So ito ay hindi lang ito para sa mga active military personnel, kundi kasama yung mga reservists natin at saka mga ROTC cadets. Kasama din yung pamilya nila kung mayroong mga pangangailangan ng dugo anytime ay makakapagbigay tayo. Bilang battalion commander ng 105th Red Reserve, napakalaking tulong ang mga reservists ayon kay Lieutenant Colonel Romay De Asis, particular na sa bloodletting activity at sa disaster preparedness. Anya, makakatulong ito sa mga nangangailangan ng dugo, particular na sa kanilang mahal sa buhay. Alam naman natin na ang dugo ay buhay at ang mga reservists naman natin ay handa ring magbuwis ng buhay. So sa kanila, ang participation namin, maliban sa bloodletting, sa mga disaster preparedness, ay nagkakaroon din kami ng trainings. Inamin naman ni Medtech Alexis Barquez ng R1MC na sobrang dami ang pangangailangan ng dugo dahil anya sa mas marami ang demand kaysa koleksyon. Isa sa naging dahilan nito ang mga nanganganak, pagtaas ng kaso ng dengue kung saan nangangailangan ng mga pasyente ng platelets at marami pang nagpapadialysis. Kaya anya, napakalaking tulong ang bloodletting activity para matugunan ang mga kakulangan ng dugo sa mga ospital. Ang laking tulong nito, syempre yung benepisyo o beneficiary po natin yung mga pasyente. Sa data kasi natin, marami tayong dialysis. So itong mga ganitong aktibidades na ginawa po ng Army, malaking tulong po yan para masustain natin again yung pangangailangan ng mga pasyente po natin. Hindi lang po dito sa Army, kundi sa lahat. Para naman kay Cadet Lieutenant Colonel Daniel L. Colosa, ROTC unit ng Metro Dagupan Colleges, ang pagdodonate ng dugo ay nagpapakita ng nationality at patriotism sa bansa. Kung may mga nangangailangan po ng mga donation po is yun po makakatulong po tayo sa kanila na maibigay para po sa ikakalago ng ating bansa na magtutulungan po tayo. Umabot sa hindi bababa ng 200 ang lumahok sa nasabing bloodletting activity sa Camp Abat, Manawag, Pangasinan na umani ng 32,000 ml na dugo para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.